Magandang araw po mga kasambahay at syempre sa ikalawang pagkakataon po makasama natin si Sir Chris, ang Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa para pag-usapan yung iba pang impormasyon na kailangan nating malaman ngayong panahon ng tag-init. At syempre, ang unang-unang tanong na may posibilidad ba Sir Chris na magkaroon ng bagyo sa panahon ng tag-araw? Well, Ben, possible naman talaga yan, no? Kahit panahon ng tag-init, normally, at least either wala or isang bagyo ang maranasan natin ngayong paparating na buwan ng Abril. As a matter of fact, the last 5 years, 3 taon doon, nagkaroon po tayo ng bagyo during the months of April. Kung titingnan man natin, climatologically speaking, kasi karaniwan, yung first 6 months ng bawat taon, madalang talaga ang bagyo. Yung talagang mas maraming bagyo, nararanasan natin yon during the second half of every year. So, wag nang magtaka yung mga babae natin. For example, Abril, biglang may sinabi ang Pag-asa, uy, may bagyo ro na paparating. Totoo po yun. Minomonitor po natin yun. Meron lang talagang panahon na dun madalas. Pero hindi ibig sabihin na tag-araw wala na. Not necessarily kapag panahon ng tag-araw ay walang ulan, walang bagyo. Hindi po ganun ang sitwasyon. Wala naman pinalaman dun yung pinag-usapan natin na climate change or may... Wala naman po kasi normal po eh. For example, nabanggit natin na kapag panahon ng tag-init, mas madalas yung development ng thunderstorm cloud. So kung mapapansin nyo, kahit mainit, in the afternoon or evening, biglang uulan, pero short duration lamang po, normal natin naranasan na yun during the warm season, yung March, April, and May. At magiging mas madalas sa buwan ng May. So ganun din yung bagyo. Either wala tayong maranasan or at least may isa tayong maranasan during the warm months, March, April, and May. Kaya dun talaga mahalaga ang pagmamonitor ng weather araw-araw. Tama po. Regardless of may bagyo ba o wala. Kasi ang Pag-asa nagpapalabas ng anunsyo na may paparating na bagyo as early as 5 days. Now, na-detect natin yung potential na yon. So, imaginein po natin no, kung may darating na bagyo. For example, ngayon is Thursday. And then sinabi natin sa Sunday may darating na bagyo. So, yung Thursday, Friday, Saturday, makakapagplano pa tayo kung ano aktibidades natin. Mapaplano natin maayos, lalo na kung sa atin tatama yung bagyo. Kung kailangan nating lumikas sa mas mataas na lugar dahil bahain tayo, hanggat wala pa yung bagyo, gagawin natin yon. So mahalagang malaman natin yung weather or climate condition habang hindi pa ito directly nakaka-apekto sa atin. Huwag na natin hintayin na nandiyan na yung ulan. Kasi pagdating nun, wala na pong sense yung preparation. Ang essence ng preparation natin is yung habang wala pa, pagpaparating pa lang. Tama yun, sir. Yung warning signal ninyo parang may ibig sabihin din di ba? Tama. Isa yan sa mga normally na misunderstood ng mga kababayan natin. No? Pag sinabing signal number 1, ang init-init pa dito. For example, sa Metro Manila, nagtaas tayo ng signal number 1 ng alas 11 ng umaga. Pero maaraw pa. Ang karaniwang nagiging reaksyon ng mga kababayan natin, ba't kayo nagtaas ng signal? Baka init pa, no? Wala namang ulan, wala namang hangin. Ang essence po ng pagtataas ng signal ay may tinatawag itong lead time or palugit. Example, itong signal number 1, ibig sabihin nito, posibleng 36 hours pa bago nyo maranasan yung aktual na lakas ng hangin. So, meron pa tayong 36 hours para mag-prepare. Kung halimbawa, nakatira po tayo sa kanayunan, ang bahay po natin ay gawa sa lumang materyales, magaganang materyales, at inaasahan natin na in the next 36 hours, makakaranas tayo ng hangin na pwedeng magdulot ng slight damage sa ating property, sa ating bahay. Then, hindi pa dumarating yon, i-reinforce na natin yung bahay natin. Lalagyan na natin ng suporta para pag dumating man yung malalakas na hangin na yon, ay handa na po tayo. In the same manner, halimbawa, sinabing yung ulan pwedeng magpabaha, di ba? At alam naman natin na bahain yung lugar po natin. Pwede na tayong magsimulang makipag-ugnayan sa ating local government. Magtanong na tayo, halimbawa, tanongin natin, sir, may paparating na bagyo, bahain yung lugar natin, saan po ba ang designated evacuation facility natin? Mga ganun po ba? So as early as bago tumama, bago natin magsimulang maramdaman, kailangan handa na po tayo, nakapaghanda na po tayo. Para pag nandun na yung actual, monitoring na lang po tayo noon. Patuloy na tayo makikinig ng update, patuloy na rin makikinig natin ng abiso ng ating mga local government officials at DR officials kung ano yung gawin habang kasagsagan na ng event sa ating lugar. Kaya kung halimbawa may ulan na, malakas na yung hangin, signal number 2, itinasa signal number 3, hindi pa yung oras na yon na mas lalakas pa, ibig sabihin. Posible po yun. No? Ang bagyo habang papalapit kasi,
Halimbawa, tas lumalakas pa. May mga bagyo kasi na hanggang tropical depression intensity lamang, yung pinakamababang kategorya, so to speak. Meron naman na habang malayo pa, habang nasa dagat pa yan, pwedeng lumakas ng lumakas bago tumama na ating bansa. Yun ang isang dahilan kung bakit maaaring ngayong hapon or umaga, signal number 1 sa Metro Manila, and then sa mga susunod nating bulletin, biglang magiging number 2, number 3. Ibig sabihin yan, paparating or papalapit at least tayo sa lawak na sakop ng bagyong paparating. May instance na ba, Sir Chris, na parang tumalon, halimbawa, 1, tapos biglang itinrin na agad? Or talagang Wala kailangan? naman po. Kasi ang nangyayari niyan, unless magkaroon ng mga tinatawag nating rapid intensification, but most cases, halos kung magkakaroon na ng rapid intensification ay within the range ng hoisted wind signal sa isang lugar. However, yun nga sinasabi natin, kapag ang bagyo papalapit ng ating bansa, inaasang tatawid ng ating bansa at habang tumatawid ng ating bansa, magiging mas madalas issuance natin ng bulletin. Normally kasi every 6 hours lang issuance natin eh. Pero pag ganun pang senaryo, papalapit, nagsimulan tumatawid. Hindi pa nakakalagpas sa landmass na ating bansa. Every 3 hours na ang monitoring. Ang release natin ng tinatawag nating bulletin, tropical cyclone bulletin. Kaya dapat, hindi lamang yung mga kababayan natin nagmo-monitor. Maging yung LGU at saka local DR officials nagmo-monitor para kung magkaroon ng pagbabago sa lakas, sa pagkilos, alam nila yung pwede nilang ibigay na instructions. Dahil yung mga kababayan natin, naghihintay lang naman ng instructions nila kapag may ganitong mga severe weather events sa isang lugar. Sir Chris, ang PHIVOLCS kasi, meron silang the big one eh. Sa Pag-asa ba, meron ba tayong kinoconsider na ganitong pinaghahandaan? Na Wala din tayo isang konsepto? single event na sinasabing the big one. Kasi when we refer to the big one, kung hindi pa ako nagkakamali, it usually refers to Sa lindol. napakalakas na lindol Lindol, sa isang lugar. Kasi for example, sa Metro Manila, no? In terms of sa Weather. weather naman kasi and climate, kahit hindi po super typhoon, kasi yun na lang gawin nating sukatan, no? Super typhoon ang pinakamalakas na bagyo na classification. Tropical depression ang pinakamahinang classification. Regardless of classification, pwedeng magdulot ng almost same impact. Paano yun? Paano? Halimbawa, yung in terms of pag-ulan, ang pag-usapan natin, no? Kung ang tropical depression ay huminto, hindi kumilos sa isang lugar na malapit po sa isang isla, yung ulan pabalik-balik sa islang yun. Diba? So, yung dami ng ulan na binuhos ng tropical depression na halos naging stationary, yung epekto ng ulan na binuhos nito na paulit-ulit na babagsak sa isla yun, pwedeng maging equivalent na isang malakas na bagyo na tumawid lang sa isla na yun. So regardless of intensity, ang lagi nating ine-emphasize is dapat paghandaan po natin. Paghanda natin yung worst case scenario. Kahit tropical depression lamang po yan, dapat paghandaan po natin. At least mangyari man yung scenario, handa tayo. Hindi mangyari scenario, handa pa rin tayo. Tama, kasi Sir Chris, parang ang mindset ng mga kababayan natin, pagka super typhoon lang or malalakas sa bagyo lang, doon lang nagiging, parang, alam mo yon, parang nagiging paranoid na maganda tayo. Ayun nga po. Kaya nga binanggit ko kanina, no, isang tropical depression. Nakalimutan ko lang, but there was one time, nagkaroon ng isang tropical depression which remained almost stationary malapit sa Eastern Visayas. Grabe ang ulan na ibinuhos nito. Ibig sabihin stationary, halos hindi kumilos. Yung ulan pabalik-balik sa isang lugar. Imagine niyo yung ulan na ibabagsak nun, yung baha na idudulot nun, at saka yung landslide. Pag nababad ng lupa sa ulan, mga lupa ng kabundukan, pag nababad sa ulan, kahit mahina lamang yan, kung ilang araw nababad sa ulan, lalambot yan. Pwedeng maging sanhi ng mga landslide. Yun yung computation niyo, Sir Chris, ng yung ulan dapat na pang isang buwan, isang araw lang binuhos. Pwedeng mangyari yun, no? Yung normal na ulan na matatanggap sa isang buwan, pwedeng mangyari lamang na ibuhos yan ng isang weather system sa isang araw. Kaya dapat, lagi tayong nagmo-monitor sa mga babala, anunsyo ng Pag-asa, lalong-lalo pag may paparating pong bagyo. Sa experience nyo po, anong bagyo ang talagang sabihin nyo, na-stress ako sa monitoring na to sa bagyong ito? Marami actually. Marami na. Nung 2024, yung 6 na sunod-sunod na bagyo, na during the last quarter of 2024, ako yung officer in charge ng Weather Division noon. So halos talagang wala na tayong pahinga. Sunod-sunod eh. In the span of 1 month, mid-October up to mid-November, 6 na bagyo. Ang minonitor natin, kabilat-kabila yung meeting natin with the NDRRMC, kabilat-kabila yung anunsyo natin, pagpapublic natin, press conference, press briefing, pagsagot natin ng tawag ng mga kababayan natin,
private and organizations, including also iba't ibang sektor para lang may address kung ano man yung katanungan nila with regards sa mga paparating na bagyo. I think 2025 isa sa pinaka... No, rather, 2024 pala yun, yung 6 na sunod-sunod na bagyo. Isa sa pinaka... Yun nga, sabi natin na-stress ka talaga sa trabaho because 6 na bagyo in a span of 1 month. Buti hindi ka nag-isip na change ka rin na ako. Well, tinagal natin sa trabaho, di ba? Kumbaga, inisip na lang natin na yung trabaho natin ay malaking bagay para sa ikaliligtas nating mga kababayan. Lalo na kapag panahon nga ng bagyuhan. And it kind of gives you self-satisfaction, self-fulfillment. Lalo na kapag yung ginawa mong trabaho at yung resulta is talagang nagbigay ng positive. For example, yung damages, hindi na maiwasan yan eh. Di ba? Pero halimbawa, na-reduce yung loss of lives, minimal damages. Kung wala ngang loss of life, mas maganda, sir. Di ba? Parang mas masasabi sa sarili mo, uy, I've done my job. I've been very effective along with the other partner agencies, even with the media, in disseminating information na para sa safety ng general public. Napaka, satisfying personally. Nung time ng Yolanda, Sir Chris, nasaan kayo ngayon noon sa Pag-asa? Yun din, isa pang memorable yun. Kasi during the time of Yolanda, that was the first time na nagpalabas kami ng forecast track na yung bagyo nasa labas pa po ng PAR. And I was at Campo Aguinaldo. Pinapanood namin yung nilaunch na infomercial ng NDRRMC during that time. For your information, sir, nagkaroon ng infomercial during that time na paghahanda sa bagyo, sa pagbaha. And I was included dun sa infomercial na yun. Supposed to be that papalabas sa mga movie houses yun. Then after the launching, pinatawag kami sa sa operation center to brief our partner agencies with regards to the paparating na Yolanda. So that was the first time talaga na nag-issue ang Pag-asa internally ng forecast track kahit nasa labas pa ng PAR. Kasi during that time, ang practice natin, mag-issue tayo ng forecast track once pumasok sa PAR. PAR. Pero because nakita natin yung gravity ng situation, yung projection na posibleng mag-super typhoon nga si Yolanda and inflict damages and mga maapektuhan ng grabe yung mga babae natin, lalong-lalo sa Visayas area, central part of the country. Yun. Naglabas kami information, briefing, press conference, hanggang sa continuous monitoring issue once. Tapos hindi tayo uwi hanggang hindi nagla-landfall. Pag tumatawid, andito rin tayo, kailangan. Kasi minomonitor din natin Ina-update po din po natin yung mga anunsyo natin, mga babala natin para may disseminate sa mga partner agencies to the general public as well to provide them the latest information. So isa rin po yun sa medyo, sabi nating memorable na experience ko sa forecaster during the last 20 years. Na-offend ako kasi parang in-undermine yung ability mo or yung knowledge mo or yung professionalism mo as a meteorologist. Pero yun nga, magsisilbing challenge ito. Tingnan natin, saan pa tayo pwede mag-improve? Paano natin mapapatunay na credible tayo sa weather forecaster? Na dapat tayong paniwalaan? Panahon ngayon ng social media, Sir Chris, ano yung effect sa inyo? Although, sabihin natin, may mga basher Pero ano yung effect sa inyo? Siyempre, hindi naman lahat siguro basher. Siyempre, meron din mga kababayan tayo appreciated yung inyong trabaho. Doon natin actually sa nakita yung yung mga issue na dapat natin address internally sa Pag-asa at saka yung sa tingin natin may improve pa natin as well as yung ano yung magagawa rin natin sa general public. Paigtingin yung information and education campaign. Kasi during that time, when Yolanda struck the central part of the country, Eastern Visayas in particular, yung mga kababayan natin hindi aware sa term na storm surge. Pero historically, as early as mid-1800s, kung di ako nagkakamali, meron po tayong record na may naganap na storm surge. Ngayon, the problem is that particular historical data, siguro hindi na ipasa. Mas maganda sana kung may archive
maging yung mga LGU eh. May archive na may ganitong event na nangyari way back, decades or even a century ago na almost similar dito sa inaasahan natin mangyari. Para they can prepare for it. Diba? So siguro during that time, ang naging ano lang nun, after that, ang tao mas naging aware na, although medyo hindi maganda na dahil naranasan pa nila bago nila nalaman kung ano talaga yung storm surge. Pero as much as possible, after that, nakita natin, kailangan natin i-address yung issue. Patuloy natin paigtingin yung ating information and education campaign sa mga impact ng mga weather system kasama na nga yung storm surge. Nakakabasa ka, sir. Personal, nakakapagbasa ka ng mga comments, ng babash, may ganun Yes, ka ba? hindi naman po maiwasan yun. No? So kahit, minsan kahit good weather, may basher pa rin eh. Di ba? Pero one way or another, it helps you sort of analyze yourself, evaluate yourself, and then titingnan natin, baka may kulang sa parte ko, baka may hindi ako na-explain na maayos, di ba? At the same time, kung sa tingin mo, ginawa mo naman yung yung parte mo, ang titingnan mo naman, baka kailangan nating educate pa yung sektor, iba't ibang sektor ng lipunan. Pagtingin pa natin yung information and education campaign para pag may mga ganitong pagkakataon, hindi na tayo sasabihan na hindi sila well-informed. Di ba? Dapat kahit hindi pa nangyayari, kung may historical record na nangyari sa lugar nila, they should be made aware of that. Anong nabasa mo, sir, na talagang nasabi mo, medyo medyo talagang kasi meron naman ng babash, nangiinis lang eh, 'di ba? Pero ikaw, sir, ano yung nabasa mo na medyo parang masyado naman 'to? Sobra naman, parang ganun. Minsan sinasabi nila na exaggerated ang pagbibigay natin ng forecast. Tapos ikukumpara ka pa sa minsan sa ibang Met agency, minsan sa ibang agency na hindi naman talaga authorized weather services provider, di ba? Pero wala eh. Hindi natin kailangan seryosohin yung mga ganung bagay. Kasi isa lang yan na nambaba sa'yo kumpara sa daang-daang naniniwala sa'yo. Yun naman, Sir Chris. Mag-focus tayo dun sa mas naniniwala Yes. sa'yo. Baka in some ways, ma-influensya natin or ma-influensyan siya ng mga kababayan na naniniwala sa sinasabi natin and then magbago po yung opinion niya sa buhay. Doon naman sa kabilang side, ano naman na comment na nabasa mo na talaga nag-inspire sa'yo? Anong comment nila sa pag-asa? Actually, hindi comment. One time, I was invited as a resource speaker. And then, there are many of us. There are two others resource speaker from Pag-asa ahead of me. And then, by the time na ako na po yung magsasalita, I was introduced. Grabe yung, alam mo yung palakpak nila. Ayun, tagal. Sobrang tagal. Alam mo yun yung parang validation. Na nagkaroon ka ng some sort of validation ng hindi naman sila papalakpak kung hindi sila naniniwala sa'yo, di ba? Kung hindi nila na-monitor yung trabaho mo for the longest period at hindi nila napatunayan na you're good at your work. So, during that time, yung sobrang tagal na palakpakan, napakalaking bagay na sa akin yun. Doon sa mga nare-receive yun na yun, ano yung nagiging tulong nun sa inyo para sa trabaho ninyo? Actually, nababanggit mo nga parang hindi na nga trabaho eh. Kasi yung ganito na magdamag, wala kayong tulog. Pagka may monitor kayo, halos di na kayo umuwi, di ba? So ano yung nagiging tulong nun sa inyo, sa tungkulin ninyo sa bayan? Ayun, it keeps you grounded sa trabaho mo na kailangan mo i-fulfill. Do your best para patuloy ka makapag-provide ng serbisyo publiko that the public deserves para matulungan mo silang iligtas sa sarili nila. Sa lalo na pagpanahon po ng malalakas na bagyo. Yun. Parang meron kang sabihin mo ng connection na hindi na mapuputol sa trabaho mo. Na kapag ginalingan ko, may iwasan ko yung mababawasan at least yung mga damages sa property at baka sooner or later may iwasan na ma-achieve na yung zero casualty, mga ganun bagay ba. Napakalaking bagay po nun pag yung na-lessen yung damages or bilang or none, zero ang casualty. Napakalaking bagay po sa amin nun, mga forecaster. Sir, parehas tayong kung kailan may disaster, kung kailan mayroong bagyo, saka tayo nasa trabaho, saka tayo nasa labas. Or kayo, dito kayo, nagbo-monitor kayo. Eh, syempre, may pamilya tayo eh. Kayo, sa side ng pamilya, ano ba ang... may oras pa ba para talagang paano natin na ma-manage yung oras natin? Pag may bagyo, naintindihan man po ng kasama natin sa bahay yun, na kailangan po natin pumasok. Na kailangan nating mag-report dito, mag-monitor, at magpalabas ng mga weather bulletin. Kasi
syempre, hindi lang naman po para sa kaligtasan nila yun para sa kaligtasan ng mga kababayan natin, mas malaking bahagi ng lipunan. Naintindihan po nila yun nung simula nagtrabaho ako sa weather forecaster. Sir, marami nang umalis siguro nagkakausap kayo. Maaring may mga kasamahan tayo dito dati na maaring mas umangat, maaari lang naman na mas umangat na yung buhay ngayon dahil nag-shift sila into another career. Ano ba nagpapanatili kay Sir Chris Perez sa Pag-asa? Una-una, masaya po tayo. Mas umunlad yung buhay nila kumpara sa atin. No? Kahit naman sino siguro, pag may nakita tayong kababayan natin, kaibigan natin, kapamilya, kamag-anak, na umangat ang buhay, matutuwa po tayo. Tayo, bilang siguro pinakamatagal na dito sa forecasting, masaya din naman po tayo. Sabi nga sa inyo, ang self-fulfillment hindi lang naman po pera. Hindi lang monetary values yun. Kumbaga sabi nga sa inyo, yung simpleng palakpak na matagal, acknowledging na sabi na natin na magaling ka sa iyong field ng trabaho, ay napakalaking bagay na po yun. To some people, yung mga ganong maliliit na bagay, it matters most. And sabihin na natin, hindi ako nagpapaka-humble, pero isa po ako sa mga taong ganon na maliliit na recognition, masaya na po tayo. Kung magkakaroon tayo ng swerte, bonus na lang yun. For example, kumbaga parang pag tumama ka sa loto, bonus na yun. Pero yung maayos po yung pamumuhay natin, masaya na po tayo. Sir Chris, pag nakikita namin kayo sa TV, syempre, talagang yung credibility nandun. Pero doon sa mga naging experience nyo, meron na ba kayong parang pumunta sa isang sulok, tapos iniyakan ko itong bahagi na to ng buhay ko bilang weather forecaster ng Pag-asa? Not necessarily na iniyakan ko, pero parang na-offend ako. Na-offend ako kasi parang in-undermine yung ability mo or yung knowledge mo or yung professionalism mo as a meteorologist way back many years ago. Ganon. Pero yun nga, magsisilbing challenge ito. Tingnan natin, saan pa tayo pwede mag-improve? Paano natin mapapatunay na credible tayo sa weather forecaster, na dapat tayong paniwalaan, lalo-lalo pag panahon po ng may mga matitinding weather disturbances. Yun, nagsilbing challenge yun. And sabi nyo, matagal na yun Nakita nyo po ba ngayon na from that time, eto na ako ngayon. Talagang masasabi ko na yung challenge na naramdaman ko, na ko na siya, na-beat ko na siya. Well, going back pala, doon sa tinanong mo kanina iniyakan, nag-aral kasi ko abroad. Yun, naiyak ako kasi wala akong kakopyahan Promise me sa assignment na hindi ko matapos. Tapos may mga kapwa Pinoy na scholar doon. Hindi ko nakopyahan. Iyak ako. Pero nag-relax din ako after that. Kasi syempre nag-aaral ka abroad. The pressures of finishing your course abroad under contract. And then sabi ng kaibigan ko, tumawag ako, tigil mo na yan. Matulog ka na lang. Magpahinga ka kinabukasan. Another day. So ginawa ko yun. Kinabukasan, parang na-refresh yung utak ko. And then, yun, na-solve ko yung assignment. Pero yun nga, ano ulit yung tanong mo kanina? Kasi na-focus sa pag-iyak. Na-focus ako kasi iyak Na-recall ko lang. Nakakatuwa kasi yun Totally, naiyak ako. Hirap na assignment namin. Nag-postgraduate po ako sa Australia National University. During that time, Master in Climate Change, of course, different subjects. Nasa ibang bansa ka. Tapos, mga teacher mo, Australian. Di ba? Iba-iba yung pressure ng pag-aaral. As a scholar. Apart pa rin ng Pag-asa yun. Opo, isa sa mga program yun para mas lalong ma-improve yung forecasting skills. Either you attend local trainings or abroad or mag-aral ka locally or abroad. So in 2011, I was fortunate enough to be included as one of the recipients of the Australian Awards. So I studied my Master in Climate Change sa Australian National University in 2011. Yun nga, given the fact na nag-aaral ka, nasa malayong lugar ka, tapos kaklase mo, mga iba't ibang lahi, of course, andun pa rin yung time na siguro parang feeling school bukol tayo, nahihirapan tayo sa subject, mga ganun ba? Sa tagal nyo na rin po sa Pag-asa, Sir Chris, nakita nyo na at maaaring meron kayong parang sana ganito na marating natin sa ating profesyon sa Pag-asa. Meron po ba kayong ganon? In terms of sa profession ba sa akin? O sa kabuuan, overall? Sa kabuuan. Una-una sa general public, sa mga kababayan natin. Sana po, mas ma-increase natin yung awareness with regards to the local weather and climate. Para po maiwasan na natin sagutin yung tanong na umulan, may bagyo ba? Maganda po kung sa susunod, hindi na itatanong na umulan dahil may bagyo ba ang tanong. Di ba? Sa Pag-asa. Yes, sa mga kababayan natin. Gusto kong ma-reach natin yung ganun level Yung awareness sa ating local weather and climate ng mga kababayan po natin. Kasi yung knowledge about the local weather and climate, magagamit po natin yun both in long term
and short term. Short-term. Short term, daily activity. Long term, for example, paplano ka ng business. Di ba? Halimbawa, magbibilad kayo ng mga palay sa kanayunan. Di po ba? Ganon. And then, sa pag-asa naman, gusto nating mangyari na mas lalong mapaigting, mas lalong mapabisa, mas lalong lawak yung products and services. At patuloy na ma-establish yung credibility ng ating ahensya bilang the official national meteorological and hydrological services provider of the country. Dahil tayo po ang source, ang authority in terms of weather and climate, and hopefully ma-maintain natin yung momentum na yun. At mas lalong makatulong sa iba't ibang sektor ng lipunan and to the general public as well. Sir Chris, sa ngayon, sa obserbasyon ninyo at sa experience ninyo, ilang percent ang accuracy ngayon ng pag-asa in terms of weather forecasting? Siguro masasabi natin na around 80 to 90%. Kasi kahit saan bahagi kayo ng mundo pumunta, there's no such thing as 100% weather forecast na tama. Kaya nga po forecast eh. Kaya yun din ang reason kung bakit ang forecast product, mapa locally or abroad, ay ina-update from time to time. Kasi nagkakaroon ng adjustment. Maaring isang minor additional information coming from the monitoring stations scattered all throughout the country ay magkaroon ng impact sa susunod na forecast natin in the next 6, 12 hours, 24, or next 2 to 3 days. Mga ganun po. So, lagi pong tanda natin mga kababayan na forecasting is not an exact science. But the best that we can do is that we keep ourselves updated with the latest weather forecast from time to time. Especially kapag meron po tayong binabagtayan ng mga large-scale weather systems kaya po ng mga bagyo. Okay, Sir Chris, thank you po. At bilang panguli, baka meron pa po kayong gustong iparating sa ating mga kababayan. Well, sa mga kababayan po natin, yun nga, yung awareness sa latest weather and climate forecast ng Pag-asa, nakakatulong po ito both in your short-term and long-term goals. Maging aware po tayo sa mga products and services na pinapalabas ng Pag-asa. Okay, maraming salamat po sa ating naging resource person ngayon at medyo nakakuha pa tayo ng kanyang personal na karanasan at naibigay na inspirasyon din sa ating mga Pilipino. Maraming salamat po kay Sir Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa DOST. At yung mga naibigay sa ating information ay makakatulong po sa atin para tayo ay maging ligtas lalo na sa iba't ibang panahon, tag-araw man yan, tag-ulan, may tag-bagyo, ay makakatulong po yan para tayo ay makapaghanda. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver at hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kaming matuto ng iba't ibang paghahanda sa mga sakuna upang tayo po ay maging ligtas. Dito lang sa Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po. Sir, thank you, sir.